Hello, hello. Good morning from here sa Western country. At tayo ay maghahatid na naman po ng magandang balita or isang payo, advice, or pagpapaalala. Napakagandang reminder po ito para sa ating mga believers, para sa ating mga Kristiyano or mananampalataya. Tara, talakayin natin, napakahalaga nito at huwag nating kalimutan i-share ito sa kapwa nating mga mananampalataya para nang sa ganon sila po ay napapaalalahanan katulad natin. Ngayon pinamagatan po itong bakit hindi mo ibinabahagi ang mabuting balita? Narinig po ba natin yan? Bakit daw po hindi natin ibinabahagi ang mabuting balita? Alam nyo, marami tayong bagay na proud tayong ipakita sa iba, hindi ba? Katulad ng mga ano yon. Like for example, certificate ng ating mga anak, grades, bagong iPhone or ano pang branded yan, promotion sa trabaho, pagka, yung pagkakapasa mo sa board exam, di ba? Lalo na yung mga nursing student diyan or doctorate, mga militaries, right? Minsan nga kahit pagkain lang, hindi ba? Yung pagkakumakain tayo sa fancy restaurant kapag Valentine's Day or wedding anniversary, right? Or like special birthday kasi minsan every 10 years nagse-celebrate ako sa fancy restaurant. So I will take a pictures of those beautiful fancy foods at pinapakita natin yan. Pinopost natin yan sa Facebook. Wala tayong hiya. 'Di ba? Wala tayong hiya ro'n kasi proud tayo, eh. Relate? Sinong hindi relate dito? Gusto nating malaman ng iba yung meron tayo, 'di ba? Oh, amen. O totoo naman. O wag mong sabihing hindi. Pero napansin niyo ba mga kapatid, pagdating sa pananampalataya, lalo na sa gospel, bakit parang bigla tayong natutuksong manahimik or tameme or nahihiya? Bakit? Why? May tension, may takot, baka pagtawanan, baka mapahiya tayo, baka ma-reject tayo, o baka sabihin, ay, masyado ka ng religious. Baka lumagpas ka na sa langit niyan. Ganun ba mga dahilan? Ganyan ba mga reason why we don't share the good news? Give me another reason. Pero pakinggan natin si Apostle Paul sa Romans chapter 1 verse 16. Sabi doon, for I am not ashamed of the gospel. Wala siyang hiya. Wala siyang takot. Alam niya na ang gospel ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng sinumang sumasampalataya sa Kanya. Kaya hindi niya ito ikinahiya. Hindi niya ito itinago. Ipinaglaban niya to at ipinagmamalaki niya to. Lagi niya itong ibinibida. Saan man siya mapunta. Saan man siya dali ng ating Panginoon. Dapat ganyan din po tayo. Ngayon, ito ang tanong. Bilang mga Kristiyano ngayon, ganun pa rin ba tayo katapang? O masyado tayong tahimik? Marami sa atin faithful na umaattend sa Sunday service, sa prayer meeting, sa life group, Bible study, online Bible study. Pero pagdating sa gospel sharing, blanco. Wow. Tahimik. Wow. Takot. Wow. Feeling hindi nila calling. Wow. Ayaw daw makita ng mga kamag-anak. Why? Sino bang binubos natin dito? Sino bang amo mo? Ba't ka natatakot? Ba't tayo natatakot? Pagtatawanan tayo? Pero mga kapatid, ang pagbabahagi ng gospel or good news ay hindi calling lang ng ilan. Ito ay tungkulin ng bawat isa sa atin. Ito na nga yung contribution natin. Kung tunay tayong ligtas, hindi natin pwedeng itago ang mabuting balita. You can keep that in the box. You can't. We can't. Dapat matuwa tayo ipamalita
yung natanggap nating kaligtasan. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, pag-aralan natin ang Romans chapter 1 verse 16, kung saan madalas ko itong ginagamit para i-encourage at i-challenge ang mga kapatiran mga kapatid ko, kamag-anak ko, mama ko. Ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos, oh. Basahin natin, Romans chapter 1 verse 16. Ang sabi dito, ito, ESV. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. Minsan may tinatag tayo, no? Kapwa nating Kristiyano, may tinatag tayo, ang ganda ng devotion. Pero pag pupunta ka sa wall nila, wala. Wala yung tinatag mo. Bakit? Naka-hide? Okay, nandun na tayo eh. Wall nila yan. Wall nila, rule nila, di ba? Sabi nga, di ba? May wall, may rule. Pero, bakit? Bakit nakatago? 'Di ba? Ano yung tinatago lang natin para sa ating mga sarili? 'Di ba dapat nagmamalaki tayo na ipakalat 'yan. Ipinakakalat dapat 'yan, 'yun ang purpose ng good news, ipinapakalat. Ngayon himay-himayin natin ang verse na ito, mga kapatid. Handa ka na ba? Handa na ba tayo? Kung ganoon, fasten your seatbelt. Arat na. So number 1, mga kapatid, sabi dito, no? The gospel is not a shameful message. Ulitin natin. The gospel is not a shameful message. For I am not ashamed. Yan ang nabanggit sa passage kanina, no? Na sinabi ni Paul. He is not ashamed. Alam ni Apostle Paul na sa mata ng mundo, ang gospel ay kahangalan. Isipin ninyo, isang pinakong Messiah, isang Savior na namatay. Sa culture ng Roman at Greek, nakakahiya yan para sa kanila. Ang strength ay nasa power, success at status, not in a crucified Christ. Pero kahit ganoon, hindi kinahiya ni Apostle Paul ang gospel. Hindi siya natakot na pagtawanan, i-reject, or i-persecute. Bakit? Kasi alam niya kung ano ang totoo. Alam na niya ang mensaheng ito kahit sa paningin ng iba ay kahangalan. Ay totoo, buhay at makapangyarihan. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya naman po, mga kapatid, minsan tayo rin natutokso mahiya, lalo na sa social media or sa office, maging sa campus. Baka sabihin ng iba, pa-Bible verse ka na naman. Pero gaya nga ni Paul, hindi ba? Kailangan nating manindigan. Hindi ko ikinahihiya ang gospel. Hindi natin ikinahihiya ang good news kasi good news yan. Good news supposed to be spread and share. So dumako tayo sa number 2. Ang sabi dito, the gospel is the power of God. For it is the power of God. Hindi lang ito ordinaryong mensahe, no? Hindi lang ito kwento ni Jesus Christ. Ang gospel ay kapangyarihan mismo ng Diyos. Sa Greek, ang salitang ginamit ay dunamis, kung saan galing ang salitang dynamite. Wow, may nalaman tayo Ang kapangyarihang ito ay hindi sumisira. Ito ang kapangyarihang nagliligtas, bumubuhay at bumabago ng puso ng tao. Imagine, sino makakapagpabago ng puso ng tao? Kahit na sinong pinaka-famous na doktor ka pa pumunta, wala, hindi ba? Kapag ibinahagi mo ang gospel or good news,
Hindi mo lang sila iniimbitahan sa church. Inaabot mo ang kaluluwa nila gamit ang makapangyarihang salita ng Diyos. Hindi mo kailangan maging magaling agad magsalita. You don't need to use fancy words. Huwag mong sabihin sa sarili mong hindi ka magaling magsalita. Minsan ako, nililiit ko yung sarili ko. Hindi ako magaling magsalita. Pero hindi. Inutusan tayo ng Panginoon. That's Jesus' command. Spread the good news into the whole nation. At hindi mo kailangang hintayin na maging expert ka bago ka magbahagi ng Word of God. Pinakauna mong kailangan ay yung willingness, hindi yung pagiging expert. Yung pusong willing, yung pusong handang sumunod. Kasi ang tunay na kapangyarihan ay nasa mensahe, hindi sa performance mo. Ulitin natin ang tunay daw pong kapangyarihan ay nasa message, hindi sa performance natin, hindi sa galing mo magsalita, hindi yung paiyak-iyak ka pa, no. Pero syempre, bilang mga tagapagdala ng mabuting balita or good news or gospel, dapat din tayong patuloy na matuto. Ito nga po yung sinasabi ng isa nating kapatiran, no, na si Brother Pastor Ramel. Dapat kung nagtuturo ka or tagapagturo ka ng Word of God, dapat kung sila ay nasa grade 1, dapat grade 3 ka. Amen. So kailangan magsanay tayo at pagbutihin ang paraan ng ating pagbabahagi. Hindi para umasa sa galing natin. Wala naman talagang magaling eh. Sino ditong mananampalataya ang magsasabing magaling ako? No. Aba, ay nagmamalaki ka pag ganun ka. Nawawala na ang pagtataas natin sa Panginoon, sa Holy Spirit na siyang nagsasalita para sa atin. So hindi para umasa sa galing natin ng mga tao, kundi para maging mas mahusay tayong instrumento ng Diyos. Amen. So dumako tayo sa number 3. Ang sabi dito, the gospel brings salvation to all who believe. Sa passage naman, for salvation to everyone who believes. Mga kapatid, wala nang ibang paraan para maligtas ang tao, kundi sa pamamagitan ng gospel. Hindi good works. Hindi pagiging mabait, hindi sa pagiging relihiyoso, kahit lumuluhod-luhod ka pa dyan. Hindi sa pagiging generous. No. E di sana marami ng mayayaman ang makakaligtas kung sa pagiging generous lang magbabatay ang Panginoon. Kundi sa pananampalataya kay Jesucristo. Ang gospel ay para sa lahat, hindi lang para sa mga dating nasa simbahan. Ulitin natin yung mga matatanda na dyan sa simbahan, na may pagkamatigas pa rin ng ulo. Ang gospel daw po ay para sa lahat, hindi lang para sa mga dating nasa simbahan. Amen? Hindi lang para sa mababait, hindi lang para sa mga matatanda na dyan na tumanda o dyan na lumaki sa simbahan. May pag-asa ang bawat isa. Basta't sasampalataya ka kay Jesus Christ. Kaya bilang mga tigasunod niya, hindi natin pwedeng itago ang mabuting balitang ito tungkol kay Jesus Christ. Si Jesus lang ang daan patungo sa kaligtasan at tayo ang ginagamit ng Diyos para ibahagi ito. Sabi di ba ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and life. And the light. Hindi si Santa Maria na tinatawag ng iba. Hindi si San Pedro na tigahawak ng susi daw. Sino pa? Sino pa yung mga ginagawang mga Diyos-Diyosan? Maraming masasaktan siguro na unbeliever na makikinig ng araling ito, no? Pero sorry, not sorry. Ito ang nakasulat sa Bible, kapatid. Kung ayaw niyong maniwala sa aking ibinabahagi, mga unbeliever, bumili kayo ng Bible. Yung 66 books, magbasa kayo. Bakit?
Lahat ng katanungan nyo, lahat ng narinig nyo dito sa sinabi ko, nandoon po sa Bible. Tsaka po kayo bumalik sa akin. Amen? Kung may gamot ka sa isang nakakamatay na sakit, mga kapatid, ibabahagi mo ba ito o tatahimik ka? Siyempre, ibabahagi mo to, di ba? Ang gospel ay higit pa sa gamot. Ito ay buhay mismo. Buhay mo to, kapatid. Buhay natin to. Kaya dapat hindi natin ito ikinukubli. Dapat ibinabahagi natin ito sa bawat isa ng may galak. 'Di ba yung excitement makikita? Yung kumare-kumare, 'di ba? Kung paano ka maghatid ng chismis na nakatanggap ka ng padala mula sa anak mo. Ganun. Ay, kumarin. Nakatanggap ako nito, oh, mula sa anak ko. Paano ka ba mag-chismis sa kapitbahay mo o sa kumari mo, sa best friend mo kapag nakakatanggap ka ng pinakahihintay mo? 'Di ba dapat ang gospel ganun? Hey, kumare, natanggap ko ang pagpapatawad ng Panginoon Diyos dahil kay Hesus Kristo. Nagkaroon ako ng salvation. Dahil kay Jesus Christ, binigyan niya ako. Ikaw ganun din. Manampalataya at maniwala ka sa Kanya. I-confess mo lahat ng kasalanan mo. At magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Mari, sige na. Subukan mo. Ito, Bible. Dapat ganun tayo magbalita sa mga best friend natin, mga kumare natin. Amen? Dapat ibinabahagi talaga natin to sa bawat isa. Amen? Kahit na makatanggap pa tayo ng rejection. So what? At least ginawa natin yung ating tungkulin na iniuutos ng Panginoong Jesucristo. Go ye and spread the good news. This is the command of Jesus Christ. So dumako tayo sa number 4. Ang sabi dito, the gospel is for all peoples. Sabi sa passage, to the Jew first and also to the Greek. Noong una kasi mga kapatid, ibinigay ang mensahe ng mga Hudyo, sa mga Hudyo lang, no? Sa mga Jews lang. Kasi sila ang unang pinagkatiwalaan ng tipan ng Diyos. Nasa Old Testament po kasi yan, ha? Magbasa po tayo ng Bible natin. Pero hindi natapos doon. Sinabi kasi ni Apostle Paul, and also to the Greek. Ibig sabihin, para sa lahat. We, Gentiles. Sa mga walang dugong Jews or Jewish. Walang pinipili ang gospel, mga kapatid. Wala. Walang paborito ang ating Panginoon. Lahat tayo, paborito niya. Mahal niya tayo. Wala siyang tinatangi. Lahat ay pwedeng maligtas. Bawat tribe, every language, every background, every status. Lahat ay pantay-pantay sa harap ng Diyos. Walang angat. Kahit gaano kasama ang isang tao, katulad ni Paul, di ba? Persecutor siya dati. Binago siya ng Panginoon Diyos, ginamit siya. May kapatawaran kay Kristo kahit gaano siya kalayo. Kaya siyang abutin ng biyaya ng Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng mamili kung kanino lang tayo magbabahagi. Kahit gaano siya ka-hardened, kahit gaano siya kalayo, ang gospel ay para sa Kanya. Para rin sa Kanya. Para rin sa iyo. Para sa lahat. At tayo ang ginagamit ng Diyos para maabot sila. So kaya naman, ano ang dapat nating gawin, mga kapatid? Number 1, share without fear. Huwag mahiya o matakot. Ang gospel ay hindi kahihiyan. Ito ang tanging pag-asa ng mundo. Number 2, trust God's power. Ang lakas ay hindi galing sa galing mo. Tandaan mo yan. Kung sa mensaheng itong, kung hindi sa mensaheng dala-dala mo, yung kapangyarihan
ng salita ng Diyos. Magtiwala ka sa Diyos na kumikilo sa salita niya. Number 3, remember that lost. Araw-araw tayo nakakasalamuha ng mga tao na hindi paligtas. Di ba? Araw-araw. Huwag nating sayangin ang bawat pagkakataon. Huwag. Number 4, go and speak. Huwag kang maghintay ng perfect time. Kapatid, minsan ang simpleng conversation ay pwedeng maging simula ng bagong buhay. Tandaan natin yan. Walang aksidente sa Panginoon. So mga ka-fated, kung hindi tayo ang magbabahagi, so sino? Kung hindi ngayon, so kailan? Kung hindi ka sigurado kung paano magsisimula, tanungin mo si Lord. Huwag tayong manahimik habang ang mga tao sa paligid natin ay walang alam tungkol sa kaligtasan. Nakakatulog ba tayo? Na hindi tayo nakakapag-share? Talaga? Abay, mag-isip-isip na tayo pag ganun. Ang gospel ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan, kaya huwag nating ikahiya yan. Huwag nating itago. Don't keep it to the box. Ibahagi natin ito ng may buong puso at tapang. Be courageous. So note mga kapatid, mahalaga na huwag nyo ba ibaliwala ang mga training tracks or discipleship sa inyong church. Kasi doon kayo tinitrain. Kaya nagpapasalamat ako sa aming Pastor Allen. Shout out. Amen. So hanggang dito na lamang po, and to God be all the glory. Maraming salamat sa una sa lahat sa ating Panginoon Diyos. Kay Holy Spirit, thank you so much sa pagbibigay ng tapang sa akin na i-share ang araling ito. Word of encouragement. To God be all the glory. Bye!